Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news ito pagkatapos ng China na mapalpak sa kanilang sikretong operasyon sa Baho de Masinloc. Pagkatapos ma-discover ang kanilang mga floating structures na nilalagay doon, ay ngayon ay biglang lumipat sila sa likuran ng Pilipinas, sa Eastern Luzon. Ito yung Benham Rice. Ano bang hinahanap nila sa Benham Rice? At isa pa, ang layo-layo na yan sa China. Nasa likod na yan eh. Papuntang likod niyan, Australia na. Kaya anong gagawin nila doon sa batas ng karagatan ay ang layo-layo na at hindi na pwedeng sakupin ng China. Well, ang pinadala ng China ay hindi lang maliit na barko eh. Ito yung kanilang aircraft carrier na malaki na bago. At nariyan na sa likuran sa Benham Rice. Naku mga kababayan, parang malaking gulo ito. Kapag hindi yan naalis dyan ay talagang magkagulo-gulo na. Kaya ito, meron tayong hiram na video sa ating kaibigang vlogger Good News PH, atin panoorin. Mukhang gustong ilihis ang issue sa Baho de Masinloc at sa ibang area ng Pilipinas. Layuning aircraft carrier nasa gawing Philippine Sea malapit sa Benham o Philippine Rice. Ano naman ang gustong gawin ng China sa areang ito? Ang tanong, bakit sila nandito? Armed Forces of the Philippines, bantayan natin ang area na yan. Ganyan ang estilo ng China. Sa una, aaligid-aligid ang mga yan. Kapag walang pumansin, ang susunod nilang hakbang, sasabing sa kanila na China, palusot matapos pumutok ang balita at makumpirma na merong Chinese illegal structure. Sa Baho de Masinloc, agad na sinabi ng China na ito daw ay para sa kanilang research o pag-aaral lamang. Babala ng mga eksperto sa Pilipinas, maging maingat tayong mga Pilipino dahil ganito rin ang sinabi ng China noon. Sa Mischief Reef at kalaunan ay naging isang artificial at armadong isla na. Sinasabi daw nila ay scientific research daw ang dahilan. Pero ang naalala po natin agad, pag sinabi nila yon, yun din ang sinabi nila bago nila kunin ang Fiery Cross Reef at tayuan ng mga permanenteng struktura at ngayon ay malaking artificial island na. Yung po sa question po ng MDT, sa ngayon po kasi yung choice muna ay nasa atin, no? Policy decision po yan. Kung i-consider natin itong latest na activities nila, yung pag-conduct ng marine scientific research bilang isang act of aggression, no? Para po kasi sa ganung klaseng dito, yun po dapat yung ground, no? Para ma-invoke yung MDT kung mayroon pong tinatawag na armed attack, no? Or acts of aggression against the Philippines, no? Which is the basis for collective self-defense. Naku, ang palagay ko dyan ay parang hindi pa hinog. Hindi hinog para tawagin natin ng Amerika para i-invoke ang ating defense treaty with America. Kasi wala pa ngang pumutok na isang kanyon eh. Kahit na yung aircraft carrier ay naroon lang sa likod ng Luzon, sa Eastern Luzon, ay hindi natin matatawag na agresyon yon kasi pwede nilang sabihin na nasa international water sila. Pero ang totoo niyan, anong ginagawa nila sa likuran ng Pilipinas? 'Di ba? Yung Benham Rice ay hindi yan nasa harap ng hindi yan parte ng WPS. At ang kanilang kiniklaim ay WPS, ngayon Benham Rice na naman. Kasi itong Benham Rice, mga kababayan, ito'y tumutubo na lupa. Ito'y umaakyat na lupa na kapag lilitaw daw yan, in thousand of years, ay lilitaw na daw yan kasi mababaw yan, ay parang isang bansa ang laki niyan. Mas malaki pa daw yan sa Japan. Kapag umaaho na yan, lulutang na ang Benham Rice na yan, ay malaki pa yan kaysa Japan. Kaya napakalaking karagdagan yan na lupain sa Pilipinas kung mangyari yan. At hindi lang yan, natiktikan ng China noon pa man, matagal na yan eh. Kanila na yung ini-explore noon. Meron silang nakikitang mga importanteng bagay dyan na sa tingin ko ay kayamanan. Yan ay pwedeng mga natural gases or minerals na nandyan, mga ginto, o baka kasama pa rin sa hinahanap nila na the land of Ophir, na ito nga ang Pilipinas, ang sikretong gold mine at diamond mine ni King Solomon noon. Kaya anong ginagawa ng Benham Rice dyan? Diba? Bakit hindi natin yan i-explore? Bakit China ang nag-i-explore? At hindi ba pwedeng tawagin yung invoke
the defense treaty with America kasi wala pa nga silang pinaputok na kanyon eh. Hindi pa yung matatawag na act of war, hindi pa yung gera. Kaya nakakahiya naman kung tatawag kagad tayo sa Amerika, hindi pa nga sila umatake eh. Nagparamdam lang. Kaya ang nakikita talaga natin kaano kaduwag ang ating Navy at Coast Guard, hindi man lang hinila yung mga floating structure sa Baho de Masinloc. Kung ako ang presidente, pahila ko yun eh. O kung ayaw nilang hilain, ipamasingan ko yun sa sa Armed Forces, sa Air Force para mawala. Pero maganda hilain lang at ibalik doon sa may China. Mga kababayan, hindi nagawa, hindi nga lumapit ang hindi lumapit ang ating Coast Guard at Philippine Navy sa mga struktura na yun. Hindi sila nagpapakita na atin ang teritoryo na yan. Bakit nakateleskopyo lang sila palagi, tiniteleskopyo lang nila kung nandiyan pa yung struktura. Ibig sabihin, takot tayong lumapit dyan. Ibig sabihin, sa tingin ng China, sa kanila talaga yun kasi hanggang tanaw lang tayo. Okay, balik tayo kay Good News PH. Sa ngayon, dahil nga ang current situation ay pwede pang iatras, pwede pang tanggalin yung mga struktura doon. Parang hindi pa po timely para invoke ang MDT, no, in the sense na para gamitin at tanggalin by force yung mga struktura na yon. Gayunpaman, yung MDT alalahanin natin ay isa lamang na instrumento at isang aspeto lamang ng ating security arrangements with other countries, no? Particularly with the US. Pero marami din tayong mga security arrangements with other partners like Japan, Australia, etc. Yung pong pwedeng gawin doon, mga options doon sa pamagitan ng mga ibang agreements and arrangements na yon, sa ngayon open pa naman, no? At makikita natin, base po siguro sa pakikitungo natin doon sa mga individual na mga partners na yon, kung anong pwedeng gawin through those security arrangements. Pagban ng China kay Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya, opisyal lang ipinahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs. Ayon sa China, ginawa nila ito dahil daw sa mga irresponsableng mga sinabi ng kalihim ng depensa ng Pilipinas laban sa China. Dagdag pa ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang kaparehas ni Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. ang sumisira sa China sa Pilipinas. The website of the Ministry of Foreign Affairs has already announced the sanctions imposed on Philippine Defense Secretary Teodoro and his relatives. The decision to impose sanctions explains the specific circumstances. Previously, my colleagues and I have also stated China's stern position regarding Teodoro's fallacies about China, which you can look up. I want to emphasize here that Teodoro is a representative figure of a small group of anti-China elements in the Philippines. Ayun, sobrang talagang manira itong China. Sabihin ba naman na si Teodoro daw ay isang leader lang ng maliit na grupo? Maliit na grupo ba ang isang administrasyon? Napakawalang hiya itong mga Chinese na ito, lalo na itong spokesperson. Kasi akala nila na ang Pilipinas ay majority ay maka-China dahil nga meron silang gentleman's agreement kay Digong noon. Kahit tingnan nyo mga ka-Golden Boys sa Google, i-search nyo ang streamer tarpaulin na nagsasabi na the Philippines is China province. Probinsya, i-type nyo lang. Philippines is a Chinese province. Yun lang, lalabas yung mga tarpaulin na nilalagay nila Digong sa mga overpass, sa mga tulay noong bagong panalo pa lang niya. Siguro mga yun, mga 2019 na taon. Kaya itong mga inchik na ito, akala nila majority of the Filipino people are favor with Chinese. Mga gago talaga to, mga hunghang. Yang layo-layo ng Binham Rice sa China, okay lang yung WPS kasi tapat na tapat talaga sa kanila. Ang Binham Rice nasa likuran na pupuntang Australia na. Mga walang hiya. Okay, so ito pa. Pakinggan pa natin itong susunod na sasabihin nitong Chinese spokesperson na ito. His reckless actions will inevitably lead to self-inflicted consequences, harming
the interests of the entire nation of the Philippines and all its people. I want to emphasize that if people like Teodoro are allowed to repeatedly undermine efforts to stabilize relations between both sides, it will ultimately harm the fundamental interests of the country and its people. We have noticed that Teodoro is still distorting facts, attacking and smearing. His words and actions are not about the so-called defense of national dignity, he claims, but rather a performance in to gain political self-interest. It is precisely the irresponsible and reckless actions of this small group of people that have led to the escalation of disputes between China and the Philippines, the deterioration of relations between the two countries, and ultimately harm the interests of the entire nation and people of the Philippines. Pero ang totoo, China ang dahilan kung bakit walang tiwala at galit ang mga Pilipino sa kanila. Hindi bingi at bulag ang mga Pilipino. Kitang-kita ng mga mata natin kung paano itayo, ilagay ng China ang kanilang mga illegal na istruktura sa West Philippine Sea. Inaalisan nila ng karapatan ang mga Pilipino sa mismong teritoryo at nasasakupan natin. Sa kaarawan ng kalayaan ng Pilipinas, nagpahayag si Secretary Teodoro Jr. sa isyu ng pagpataw ng China ng sanction laban sa kanya. Saludo naman ang mga eksperto, iba pa mga kinatawan ng gobyerno at sundalo sa pagtindig ni Secretary Gibo laban sa pang-aapi ng China sa mga Pilipino at pananakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Grabe talaga mga kababayan kung magsalita ang China, akala nila na tayo'y probinsya talaga ng China. Kasi akala nila na noong panahon ni Digong ay lahat ng Pilipino ay nakuha ni Digong ang simpatiya na tayo'y maka-China lahat dahil si Digong ay maka-China na. Kaya nga mayroong mga senators. Kahit nga itong mga senador sa ating Senado na kapanalig ni Digong, lahat ng mga yan ay senator. Dahil yan nga ang kanilang agenda ni Digong sa kanyang gobyerno na tayo'y maging maka-China na. Kaya naglipa na noon ng mga tarpulin, di ba, sa ibabaw ng mga overpass na nagsasabi na Pilipinas ay probinsya ng China. Grabe talaga. Sabihin ba naman na si Gibo Teodoro daw, ang mga sinasabi nito ay makakasira daw sa interes ng Pilipinas. Anong magkasisira sa Pilipinas? Makasira sa interes ng China. Yan ang katotohanan. Yan talagang mga gunggong nyo. Akala siguro ng China na wala talagang mga utak ang mga Pilipino na hindi marunong magmasid, makiramdam, di ba? Sabihin ba naman na si Teodoro daw ang nagbigay ng ng kapahamakan sa mamamayang Pilipino dahil daw sa pagsalita ng masama sa China. Bakit Diyos ba sila? Kahit nga si Digong pinagmura ang Diyos mas mahal pa nga ni Digong ang China kaysa Diyos Kaya akala ng China sila yung Diyos. Grabe talaga, no? Kung ganun, umpisa na ang digmaan, di ba mga kababayan, para malaman itong mga insik na ito na tayo'y kasing tapang ng mga Hapon na kanilang kinakatakutan para makatikim sila ng ng casualties na libo-libo, di ba? Ay nako. Kung ganyan palagi magsalita ang insik, talagang tataas ang dugo natin. Talagang ma-high blood tayo niyan. At baka mabugbog pa natin itong mga insik na naglalakad sa daan, di ba? Itong mga turista na naglalakad sa daan. Pagdating ng panahon, baka papaluin yan ng mga baseball bat ng mga Pilipino dahil sa pinagsasabi nitong spokesperson na ito. Kaya itong spokesperson na ito na si Jun Jacon, yan ang dapat ideklara na persona non grata sa Pilipinas, hindi si Gibo Teodoro. At si Gibo Teodoro ay dapat, yan ang pambato ni PBBM na maging presidente. Dahil yan ay nagmahal sa Pilipinas, nagipaglaban sa Pilipinas kontra dito sa mananakop, na creeping system na pananakop, itong gumagapang lang, dahan-dahan pero parang ahas, nanunuklaw ang China. Mantakin nyo itong mga kalupaan natin sa mga beach na nakaharap sa China, lalo na dyan sa Palawan. Lahat ng bumili dyan, mga insik na yan. At hindi mo bumibili ang mga insik ng 100 hectares. 200 hectares to 300 hectares ang binibili nila na kalupaan ng mga beach dito sa Pilipinas. Kaya nilang bumili dahil ang nag-sponsor niyan ay ang Communist Party ng China. Ang gobyerno ng China ang bumili niyan. Mga dami lang yung mga negosyante na insik na
pumirma ng pagbili. At ito pa, ang dapat gawin ng mamabatas sa Pilipinas, ng senador at congressman, gumawa sila ng batas na hindi pwedeng bumili ng ektarya-ektarya ang mga pariner. Dapat ang pariner, makabili lang sila ng, sabihin natin, 1 hectare lang. Hindi yung 200 hectares, 300 hectares. Kasi pagdating ng gera, gawing mga kampo yan eh. At biglang maglitawan lang dyan ang mga inchik na naka-uniforme na. Katulad sa Pugo, sa basement, meron ng mga uniform. Doon din sa saan ba yung bagong pinasok ng yung steel plant na pinasok ng ating kapulisan? Chinese steel plant na meron ding mga uniforme ng PLA. Ibig sabihin yung mga trabahante pala dyan sa mga malalaking kumpanyang Chinese, karamihan dyan pala ay mga sundalo ng PLA. Kasi may mga uniforme. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa pambalahura sa atin itong mga inchik na ito? Naakala nila sila yung Diyos at natatakot tayong magsalita laban sa kanila. Well, handa na ba kayo? Bugbugan na, di ba? Darating talaga ang panahon na na mayroong hatred ng mga Pilipino sa mga inchik na turista na darating sa Pilipinas. Darating ang panahon na yan na wala nang makapaglakad na inchik sa kalsada kung ganyan magsalita itong mga inchik na ito, lalo na itong spokesperson ng China. Paki-comment sa ating comment section anong masasabi niyo mga ka-Golden Boy. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa mga nag-subscribe ngayon at sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo sa inyong lahat. Paalam.